Mga kaibigan, kapatid, napag-isipan mo na ba ang sayaw ng celestial sa pagitan ng pagsunod at pag-ibig? Sa pagitan ng hindi nagbabago na kalooban ng banal at masidhing puso ng isang anghel na nagsisikap na makatipid ng isang nahulog na kapatid. Ngayon, sinisikap namin ang isang kwento na kasing edad ng panahon, isang kwento ang bamulong sa hangin ng kawalang hanggan, isang salaysay na nagsasalita sa pinakadulo ng ating sariling mga pakikibaka na may pagmamalaki, pagsunod, at walang hanggan na awa ng Diyos. Galugarin namin ang alamat ni Uriel, ang anghel na nang-ahas na salungatin ng langit upang mailigtas si Lucifer, isang kwento na haamon ang iyong pag-unawa sa banal na hustisya at ang walang tigil na kapangyarihan ng pag-ibig. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Bago pa man nilikha, alam ng Diyos ang ating mga landas, ang ating potensyal para sa parehong kaluwalhatian at pagbagsak. Si Uriel, isang pagiging napakalawak na kapangyarihan at walang tigil na debosyon, ay nakasaksi sa mabagal, walang kabuluhan na kilabot ng pagmamalaki sa loob ni Lucifer. Si Lucifer, na dating isang beacon ng ilaw, ay nagsimulang tanungin ang kanyang pagkaalipin, ang kanyang papel sa engranding disenyo. Bulong niya ang mga pag-aalinlangan, na inihasik tulad ng mga tear sa gitna ng trigo ng pagkakaisa ng langit, na pinag-uusapan ang mismong layunin ng kanyang pag-iral, ang pangangailangan ng paglilingkod sa sangkatauhan. Ang kanyang katalinuhan, na dating salamin ng kaluwalhatian ng Diyos, ay naging baluktot, isang salamin na sumasalamin lamang sa kanyang sariling ambisyon. Si Uriel, na nakasaksi sa hindi mapakali na pagbabagong ito, ay nakaramdam ng isang labis na kalungkutan. Hindi niya nakita ang isang demonyo, ngunit ang isang kapatid, isang nilikha sa imahe ng Diyos, na natupok ngayon ng isang kadiliman na hindi niya maintindihan. Sinasabi sa amin ng mga banal na kasulatan ang pagtatanggol ni Lucifer, isang paghihimagsik na nakaugat sa isang hindi nasusukat na uhaw sa kapangyarihan, isang pagnanais na mapuko ang trono ng makapangyarihan sa lahat. Hindi ito isang biglaang pagsabog ng galit, ngunit isang mabagal, hindi mapaniniwalaan na pagkalaso ng kaluluwa, isang unti-unting paglusong sa kailaliman ng pagsamba sa sarili. At si Uriel, na hinihimok ng isang pag-ibig na mabangis na ito ay hangganan sa walang ingat na pag-abandona, nakakita ng isang landas sa pagtubos, isang paraan upang hilahin si Lucifer mula sa bangin. Hindi niya nakita ang isang nawawalang dahilan, ngunit isang kaluluwa na nagkakahalaga ng pag-save, isang kapatid na nagkakahalaga ng pakikipaglaban. Ngunit ang pag-ibig na ito, ang walang tigil na pakikiramay na ito, ay haantong sa kanya ang isang landas ng pagsuway, isang landas na susubukan ang mismong mga limitasyon ng banal na biyaya. Pinili niyang mamagitan, upang salungatin ang tahasang utos ng Diyos na payagan ng malayang kalooban na i-play ang kurso nito, isang desisyon na magastos sa kanya. Para sa plano ng Diyos, kahit na tila malupit, ay isang tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng hustisya at awa, isang disenyo na nagbibigay daan sa paglaki ng kaluluwa at espiritu. At si Uriel, sa kanyang masidhing pagtatangka upang mailigtas si Lucifer, ay maiintindihan sa lalong madaling panahon ang malalim na karunungan sa likod ng walang tigil na utos ng Diyos. Ang kanyang mga aksyon, na ipinanganak mula sa pag-ibig, ay haantong sa kanya sa isang paglalakbay ng malalim na pag-aaral, isang landas ng pagpapatapon at panghuli pagtubos. Ang paglalakbay na ito, ang aking mga kaibigan, ay isang salamin ng ating sariling mga pakikibaka na may pananampalataya, pagsunod, at ang patuloy na pag-asa para sa pagtubos. Dapat nating tandaan ang talinghaga ng Prodias na anak, Lucas Kapitulo 15 versikulo 11-32, isang malakas na testamento sa walang tigil na pag-ibig ng isang ama na matiyag ang naghihintay para sa ating pagbabalik. Ang pagsuway ni Uriel ay hindi isang pantal na kilos, isang panandaliang paghuhusga sa paghuhusga. Ito ay isang kinakalkula na peligro, na ipinanganak mula sa mga taon ng pag-obserba ng mabagal na paglusong ni Lucifer. Nakita niya ang mga banayad na paglilipat sa pag-uugali ni Lucifer, ang banayad na hardening ng kanyang tingin, ang chilling na kawalan ng init na dating sumikat sa kanya. Sinubukan niya ang banayad na mga interbensyon, bulong na mga salita ng paghihikayat, banayad na paalala ng kanilang ibinahaging pinagmulan, ang kanilang ibinahaging layunin. Ngunit si Lucifer, na natupok ng kanyang ambisyon ng burgeoning, ay nagtulak sa mga pagtatangka na ito, tiningnan ang mga ito bilang kahinaan,
bilang isang hadlang sa kanyang dakilang disenyo. Naunawaan ni Uriel ang ningning ni Lucifer, ang kanyang walang cap-ares na talino, ang kanyang kapasidad para sa mahusay na kabutihan. Alam niya ang potensyal para sa pagtubos na flickered pa rin sa loob, isang maliit na ember na nakikipaglaban laban sa isang nagagalit na inferno. Ang mga banal na kasulatan ay madalas na nagsasalita tungkol sa labanan sa pagitan ng mabuti at kasamaan, ngunit bihirang sila ay sumasalamin sa mga nuances ng gayong salungatan. Bihira nilang galugarin ang mga nakamamatay na pagpipilian na kinakaharap ng mga nahuli sa apoy, ang mga nagmamahal ng mabangis, kahit na ang pag-ibig na iyon ay naliligaw sa kanila. Ang mga aksyon ni Uriel ay hindi ipinanganak mula sa mali siya, ngunit mula sa isang desperado, halos walang ingat, pag-ibig. Nakita niya ang isang kapatid na nalulunod, at itinapon niya ang kanyang sarili sa magulong tubig upang mailigtas siya, kahit na nangangahulugang pagtanggi ito sa mismong mga alon ng banal na kalooban. Ang kanyang plano ay marunong na hangganan sa foolhardy. Hindi niya direktang harapin ang paghihimagsik ni Lucifer, isang pang-aabuso na pag-atake na mapapahamak upang mabaigo. Sa halip, hindi niya naiimpluwensyahan ang mga kaganapan na naglalahad sa lupain ng Celestial, sinusubukan na ibalik si Lucifer patungo sa ilaw, upang banayad na masira ang mapang-akit na mga bulong ng pagmamataas at ambisyon. Alam niya na ito ay isang mapanganib na laro, isang mahigpit na paglalakad sa pagitan ng pagsunod at pagsuway. Isang maling hakbang, isang maling-maling interbensyon, at panang-anib niya ang pagkakaroon ng puot ng makapangyarihan sa lahat, isang parusa na higit sa anumang pag-unawa sa lupa. Ngunit ang bigat ng kanyang pag-ibig kay Lucifer, ang malalim na kalungkutan sa pagsaksi sa kanyang pagkahulog, na tinatanaw ang anumang takot sa banal na pagbabayad. Nakita niya ang isang landas, isang payat, taksil na landas, at handa siyang yapakan ito, kahit na nangangahulugang naglalakad mag-isa. Sinimulan niya ang kanyang operasyon ng clandestine na may isang panalangin, isang tahimik na pakiusap para sa gabay, isang desperadong pag-asa na ang kanyang hangarin, gayunpaman ay nagkamali, ay maiintindihan. Nagsimula siya sa pinakamaliit na interbensyon, banayad na paglilipat sa mga energies ng Celestial, mga pagbabagong minuto sa daloy ng mga kaganapan, lahat ay idinisenyo upang haminin ang mga pagpapalagay ni Lucifer, upang magtanim ng mga buto ng pag-aalinlangan sa kanyang masusing crafted na mga plano. Ito ay isang maisla na sayaw, isang tiyak na pagkilos sa pagbabalanse, at alam ni Uriel na ang pagkabigo ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nilikha. Ang mga pusta, aking mga kaibigan, ay imposibleng mataas. Ang bigat ng kanyang mga aksyon, ang potensyal para sa parehong kaligtasan at sumpa, pinindot sa kanya ng halos hindi mabata na pasanin. Naglakad siya ng isang landas na kakaunti ang maglakas loob upang pagtapak, na hinihimok ng isang pag-ibig na sumuway sa loika, isang pag-ibig na hinamon ang mismong mga pundasyon ng banal na hustisya. Ang kanyang paglalakbay, kahit na napuno ng peligro, ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pakikiramay, isang bika ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon. Siya ay isang mandirigma ng pag-ibig, hindi nakikipaglaban sa mga espada at kalasag, ngunit may banayad na pagmamanipula ng kapalaran, isang tahimik na tagapag-alaga na nakikipaglaban para sa isang kaluluwa na nawala sa kailaliman. Ang kanyang unang kilos ay halos hindi mahahalata, isang bulong sa langit na hangin. Malinaw niyang binago ang tila po ng isang kometa, isang makalangit na katawan na nakakasakit patungo sa isang bagong nabuo na sistema ng bituin, isang sistema na si Lucifer ay nakamarka para sa pagsakop. Ang kometa, sa binagong landas nito, ay pinukpok ang gilid ng system, na nag-trigger ng isang cascade ng mga kaganapan na subtly ay nag-ambala sa mga plano ni Lucifer para sa kolonisasyon. Hindi ito isang direktang pag-atake, ngunit maingat na naorkestra ang pagkaantala, isang maliit na crack sa tila hindi malilimutan na pader ng ambisyon ni Lucifer. Napanood niya mula sa malayo, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib, habang ang mga katawan ng langit ay sumayaw sa kanyang maingat na orkestra na ritmo. Ang tagumpay, kahit na ang tagumpay ng minuscule na ito, ay nagpukaw ng kanyang paglutas. Hindi lamang niya tinanggihan ang banal na pagkakasunod-sunod, sinusubukan niyang i-redirect ito, ibaluktot ito sa kanyang kalooban, lahat sa pangalan ng pag-ibig. Ang kanyang susunod na interbensyon ay mas matapang, mas marunong. Siya ay manipulahin ang mga pangarap ng isa sa mga matapat na tenyente ni Lucifer,
isang malakas na seraph na nagngangalang Azrael. Sa mga pangarap ni Azrael, si Uriel ay subtly na nakatanim ng mga buto ng pag-aalinlangan, na bumubulong ng mga pangitain ng isang hinaharap kung saan ang paghihimagsik ni Lucifer ay hindi natapos sa maluwalhating tagumpay, ngunit sa lubos na pagkawasak. Ipinakita niya ang mga sulyap ni Azrael ng isang nag-iisang desyerto, walang buhay at ilaw, isang chilling testament sa mga potensyal na kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ito ay isang mapanganib na sugal, naglalaro kasama ang mismong tela ng kaluluwa ng isang pagiging kaluluwa, ngunit si Uriel ay kailangang kumilos ng tiyak. Alam niya na kahit na ang pinakamaliit na chink sa sandata ni Lucifer ay maaaring potensyal na malutas ang kanyang maingat na itinayo na paghihimagsik. Agad ang tugon, si Azrael, na sinaktan ng mga hindi nakakagulat na mga pangitain, ay nagsimulang magtanong sa kanyang walang tigil na katapatan. Hinanap niya ang pag-iisa sa pag-iisa, ang kanyang dating masigasig na pananampalataya na nag-aalinlangan sa ilalim ng bigat ng banayad na pagmamanipula ni Uriel. Hindi ito isang pagsakop, ngunit isang maisla na operasyon ng kaluluwa, isang masakit na proseso ng pagtanggal sa impluwensya ni Lucifer, isang pagdududa, isang paniniwala sa isang oras. Alam niya na ang bawat tagumpay ay isang mabilis na tagumpay, na si Lucifer, kasama ang kanyang napakalawak na kapangyarihan, ay madaling maduraj ang anumang pagtutol. Gayunpaman, pinilit ni Uriel, na hinihimok ng walang tigil na lakas ng kanyang pag-ibig, isang pag-ibig na lumampas sa mga hangganan ng langit at impyerno. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga operasyon sa clandestine, ang kanyang mga aksyon ay isang testamento sa pambihirang haba ng isang pupuntahan para sa pag-ibig, kahit na ang pag-ibig na iyon ay itinuro patungo sa isang natupok ng kadiliman. Ang Celestial Realm ay naging isang battlefield ng mga bulong at anino, isang tahimik na digmaan ang hindi nakakasama sa mga armas, ngunit may banayad na pagmamanipula ng kapalaran at ang maisla na sining ng nakakaimpluwensya sa mga pangarap. Si Uriel, ang mandirigma ng pag-ibig, ay nagpatuloy sa kanyang pag-iisa na pakikibaka, bawat interbensyon ng isang kinakalkula na peligro, bawat tagumpay ng isang maliit na hakbang patungo sa isang hinaharap na inaasahan niya, isang hinaharap kung saan maaaring makita pa ni Lucifer ang kanyang paraan pabalik sa ilaw. Naunawaan niya ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, alam niya na naglalakad siya ng gilid ng isang labaha, isang tiyak na landas sa pagitan ng pagsunod at paghihimagsik, sa pagitan ng kaligtasan at sumpa. Gayunpaman, pinilit niya, hinimok ng isang pag-ibig na sumangguni sa loika, isang pag-ibig na lumampas sa lahat ng mga hangganan, isang pag-ibig na bumulong ng isang tahimik na pangako ng pag-asa sa puso ng isang nagagalit na bagyo. Ang kanyang mga pagsisikap, gayunpaman, ay hindi wala ang kanilang mga pag-aalsa. Si Lucifer, na nakaramdam ng isang paglipat sa mga katapatan ng kanyang mga puwersa, gumanti ng brutal na kahusayan. Inilabas niya ang mga alon ng mga demonyong nilalang, mga nilalang ng purong anino at mali siya, upang manghuli kay Uriel. Ang mga ito ay hindi lamang sundalo, ang mga ito ay mga hounds ng kadiliman, nagpadala ng mga anino na maaaring madulas sa mga bitak ng katotohanan, ang kanilang napakakakanyahan na idinisenyo upang malutas ang kaluluwa. Si Uriel, sa kabila ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan, natagpuan ang kanyang sarili na patuloy na tumatakbo, pinilit na umasa sa kanyang talas at liksi upang maiwasan ang pagkuha. Natuto siyang timpla sa celestial tapestry, na naging isa sa starlight, isang multo na dumadaloy sa mga lupain ng langit at impyerno. Ang isa sa gayong engkwentro ay nag-iwan sa kanya ng scarred, kapwa sa pisikal at espiritual. Ang isang partikular na mabisyo na demonyo, isang nilalang na ipinanganak mula sa mismong kakanyahan ng kawalan ng pag-asa, ay pinamamahalaang gumawa ng isang sugat na sumasalamin sa kaluluwa ni Uriel. Ito ay hindi isang pisikal na pinsala, ngunit isang katiwalian, isang banayad na pag-twist ng kanyang damdamin, isang bulong ng pag-aalinlangan na gumapang sa mga gilid ng kanyang walang tigil na pag-ibig. Nadama niya ang hindi mapaniniwalaan na mga tendrils ng kawalan ng pag-asa na sinusubukan na mabulabog ang ilaw mula sa loob, isang chilling na paalala ng kadiliman na ipinaglalaban niya. Umatras siya sa isang nakatagong santuaryo, isang lugar ng pag-iisa na nakalagay sa gitna ng mga hardin ng langit, upang pagalingin at sumasalamin. Doon, sa gitna ng namumulaklak na cosmos at ang malumanay na pagbulong ng mga ilog na langit, nakipaglaban siya hindi lamang sa pisikal na sugat kundi ang hindi mapaniniwalaan na katiwalian ng kanyang espiritu. Ang proseso ng pagpapagaling ay mahirap.
Nagninilay siya ng mga araw, linggo kahit na, pagguhit ng lakas mula sa mismong kakanyahan ng paglikha, na naghahanap ng pag-aliw sa kagandahan ng universo. Ipinapaalala niya ang kanyang sarili sa dahilan ng kanyang mga aksyon, ang nasusunog na pag-ibig na nagpapasiklab sa kanyang pakikibaka. Inilarawan niya ang mukha ni Raphael, ang kanyang masiglang ngiti, ang init ng kanyang pagpindot. Ang mga alaalang ito, ang mga minamahal na sandali na ito, ay ang kanyang mga angkla, na pumipigil sa kanya na sumuko sa gumagapang na kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan, masakit, nilinis niya ang demonyong taint mula sa kanyang kaluluwa, pinalakas ang kanyang paglutas, patalasin ang kanyang focus. Lumabas siya mula sa kanyang pag-iisa, hindi nasaktan, ngunit tumigas, ang kanyang espiritu ay nag-ugat sa apoy ng kahirapan. Ang kanyang nabagong paglutas ay humantong sa kanya sa isang mas matapang na diskarte. Napagtanto niya na ang direktang kinakaharap ni Lucifer ay walang saysay. Ang kapangyarihan ng Arkanghel ay labis na labis. Sa halip, nagpa siya si Uriel na mag-focus sa pagpapabagabag sa impluwensya ni Lucifer mula sa loob, sa pamamagitan ng pag-target sa mismong mga pundasyon ng kanyang paghihimagsik. Sinimulan niyang subtly manipulahin ang mga batas sa langit, na lumilikha ng banayad na kawalan ng timbang sa pagkakasunod-sunod ng kosmiko, ang mga kawalan ng timbang na unti-unting magpapahina sa kapangyarihan at impluwensya ni Lucifer nang hindi direktang hinahamon siya. Ito ay isang maisla na sayaw, isang banayad na pagmamanipula ng universal forces, isang peligrosong sugal na madaling mag-backfire. Ngunit si Uriel, na na-fuel sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na pag-ibig, nadama na ito lamang ang kanyang pagkakataon. Naunawaan niya na siya ay naglalaro ng isang mapanganib na laro, isang kosmikong chess match kung saan ang mga pusta ay walang mas mababa kaysa sa kapalaran ng universo. Ang bawat galaw ay kailangang maging tumpak, kinakalkula, isang testamento sa kanyang walang tigil na debosyon at madiskarteng ningning. Hindi na siya isang mandirigma ng pag-ibig, siya ay naging isang master strategist, isang arkitekto ng makalangit na humuhubog sa mismong tela ng katotohanan upang makamit ang kanyang tunay na layunin. Ang unang ripple sa dominion ng Lucifer ay nagpakita ng subtly. Ang isang menor de edad na kalangitan, hindi gaanong mahalaga sa grand cosmic scheme, na tinanggal ang inorden na landas nito, isang tila random na kaganapan. Ngunit ito ay anumang bagay ngunit random. Si Uriel, sa pamamagitan ng masalimuot na pagmamanipula ng mga puwersa ng gravitational at banayad na mga paglilipat sa daloy ng kosmiko na enerhiya, ay tinakpan ito, na nagtatakda sa paggalaw ng isang reaksyon ng kadena. Ang tila hindi pagkakasunod-sunod na kaganapan na ito ay lumikha ng isang panginginig sa tela ng kontrol ni Lucifer, isang maliit na crack sa tila hindi may iwasang kuta ng kanyang kapangyarihan. Si Lucifer, sa una ay walang gana, tinanggal ito bilang isang anomalya lamang. Gayunman, alam ni Uriel na ito ay isang tagumpay, isang testamento sa kapangyarihan ng pasensya at madiskarteng pag-iisip. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, ang bawat aksyon na maingat na binalak, bawat isa ay gumagalaw ng isang kinakalkula na peligro. Malinaw niyang binago ang mga ritmo ng celestial spheres, na nagdulot ng menor de edad na pagkagambala sa daloy ng oras mismo. Ang mga temporal na anomalya na ito, hindi mahahalata sa karamihan, nilikha na bulsa ng kawalang tatag sa loob ng lupain ni Lucifer, pinapahina ang kanyang pagkakahawak sa mga mapaghimagsik na anghel sa ilalim ng kanyang utos. Ang ilan ay nagsimulang magtanong sa kanilang katapatan, ang kanilang mga pag-aalinlangan na na-fuel sa pamamagitan ng hindi mahuhulaan na mga pagbabago sa kanilang katotohanan. Ang mga buto ng pagtatalo, kaya maingat na inihasik ni Uriel, ay nagsisimula ng umusbong. Ang kanyang susunod na paglipat ay mas matapang, mas marunong. Target niya ang pinaka-pinagkakatiwalaang tenyente ni Lucifer, isang malakas na arkanghel na nagngangalang Azazel, na kilala sa kanyang walang awa na kahusayan at walang tigil na katapatan. Hindi tinangka ni Uriel na direktang harapin ang Azazel, sa halip, subtly na manipulahin niya ang pangunawa ni Azazel ng katotohanan, pagtatanim ng mga buto ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan sa kanyang isip. Gumamit siya ng mga ilusyon, maingat na gumawa ng mga bulong na dinala sa mga kosmikong hangin, banayad na pagbabago sa mga pangarap ni Azazel, lahat ay idinisenyo upang mabura ang kanyang pananampalataya kay Lucifer at ang kanyang kadahilanan. Ito ay isang maisla na sayaw, isang psikolohikal na digmaan ang naganap sa engranding yugto ng cosmos. Ang proseso ay mabagal, nakakabagabag sa gayon.
Si Uriel ay nahaharap sa mga sandali ng pag-aalinlangan, mga oras na ang bigat ng kanyang responsibilidad ay nagbanta na durugin siya. Ang sugat ng demonyo, kahit na gumaling, nag-iwan ng isang matagal na peklat, isang paalala ng kadiliman na ipinaglalaban niya. Natagpuan niya ang pag-aliw sa mga halamanan na langit, sa gitna ng shimmer ang cosmos at ang banayad na pagbulong ng mga ilog na langit, na gumuhit ng lakas mula sa kagandahang nakapaligid sa kanya. Siya ay madalas na umupo sa ilalim ng umiiyak na willow ng starlight, ang mga dahon nito ay bumubulong ng mga talento ng pagiging matatag at pag-asa, na nagpapaalala sa kanya ng walang tigil na pag-ibig na nagpukaw ng kanyang pakikipagsapalaran. Ang banayad na paglilipat sa pagkakasunod-sunod ng kosmiko ay nagpatuloy. Ang mga bituin na flickered ng hindi wasto, ang mga konstelasyon ay lumipat, at ang mismong tela ng katotohanan ay tila nanginginig sa ilalim ng presyon ng mga pagmamanipula ni Uriel. Si Lucifer, na sa wakas ay naramdaman ang lumalagong kawalang tatag sa loob ng kanyang pamamahala, ay lalong nabalisa. Ang kanyang kapangyarihan, na dating ganap, ay ngayon ay satellite-shaped away, piraso-piraso, sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang kaaway. Lumaki siya ng paranoid, kainahinala, ang kanyang dating mahigpit na pagkakahawak ng bakal sa bawat pagdaan ng iyon. Ang paghihimagsik, na minsan ay pinag-isa at mabigat, ay nagsimulang bali. Ang kohisyon nito ay gumuho sa ilalim ng bigat ng madiskarteng obra maestra ni Uriel. Hindi lamang siya nakikipaglaban kay Lucifer, inalis niya ang mismong mga pundasyon ng kanyang paghihimagsik, ladrilyo sa pamamagitan ng masakit na ladrilyo. Ang tugma ng cosmic chess ay malayo mula sa ibabaw, ngunit si Uriel, kasama ang kanyang walang tigil na pag-ibig bilang kanyang kumpas at ang kanyang madiskarteng katalinuhan bilang kanyang tibak, ay patuloy na nakakakuha ng lupa. Ang tagumpay ay hindi pa tiniyak, ngunit ang pag-agos ay nagsisimula ng lumiko. Tumindi ang mga bulong. Si Azazel, na dating halimbawa ng hindi matitinag na katapatan, ay nagsimulang magpakita ng mga bitak sa kanyang hindi nagbabago na facade. Sinimulan niya ang pagtatanong sa mga order, nag-aalangan bago dalhin ito. Ang kanyang dating matalim, mapagpasyang paggalaw ay naging nag-aalangan, ang kanyang mga mata ay nag-ulap ng isang hindi nakakagulat na kawalan ng katiyakan. Si Lucifer, na walang gana sa banayad na mga makina ng Uriel, na nag-uugnay sa pagbabago ni Azazel sa pagkapagod, isang likas na bunga ng walang katapusang digmaan laban sa langit. Ngunit mas alam ni Uriel. Nakita niya ang banayad na panginginig sa celestial aura ng Azazel, ang malabong dimang ng kanyang kapangyarihan, ang banayad na paglipat sa kanyang napakakakanyahan. Isang araw, nilapitan ni Azazel si Lucifer, ang kanyang tinig na may isang panginginig na si Uriel ay maingat na nilinang. Kinwestiyon niya ang moralidad ng kanilang kadahilanan, ang walang katapusang pagdanak ng dugo, ang pagdurusa na naidulot ng hindi mabilang na mga nilalang na langit. Si Lucifer, nagalit sa hindi pa naganap na pagpapakita ng insubordination, ay umungal sa kanyang galit. Ngunit tumayo si Azazel, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa hindi takot, ngunit ang isang virgin ang napakiramdam ng kamalayan sa sarili, isang pagsasakatuparan na ang kadiliman na niyakap niya ay hindi ang landas sa kaligtasan, ngunit upang masira. Ito ang sandali na hinihintay ni Uriel. Ang paghaharap ay hindi isang pisikal, ngunit isang digmaan ang naganap sa loob ng kaluluwa ni Azazel. Si Uriel, hindi nakikita, ay patuloy na gabay sa mga saloobin ni Azazel, na bumubulong ng mga paalala sa kanyang nakaraan, ng kagandahang dating kilala niya, ng pag-ibig na pinatay ng mapanirang impluensya ni Lucifer. Ipinakita niya ang mga pangitain ng Azazel ng isang hinaharap kung saan naghari ang kapayapaan, kung saan nagkakaisa ang mga celestial realms, hindi sa pamamagitan ng pangingibabaw, ngunit sa pamamagitan ng paggalang sa isa't isa. Ang mga pangitain ay hindi lamang mga ilusyon, sila ay mga sulyap ng isang potensyal na hinaharap, isang hinaharap na Uriel ay determinado na lumikha. Ang salungatan sa pagitan ni Lucifer at Azazel ay tumaas, isang banayad na pagpapalawak ng crack sa isang kalungkutan sa loob ng ranggo ng mga mapaghimagsik na anghel. Ang iba pang mga archangels, na naramdaman ang paglipat ng mga dinamikong kapangyarihan, ay nagsimulang maingat na lumayo sa kanilang sarili mula kay Lucifer, ang kanilang katapatan na nag-aalinlangan. Si Uriel, na pinagmamasdan ang mga hindi nagbabago na mga kaganapan mula sa kanyang celestial vantage point, ay nakaramdam ng isang pag-asa ng pag-asa, ngunit din ng isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Ang bigat ng kanyang mga aksyon na pinilit sa kanya,
isang palaging paalala ng Maesla na balanse na sinisikap niyang mapanatili. Alam niya na ang isang maling paglipat ay maaaring malutas ang lahat ng kanyang pinaghirapan upang makamit. Ang Cosmic Tide ay lumiliko, ngunit ang labanan ay malayo sa nanalo. Ang mga buto ng pag-aalinlangan ay naihasik, ngunit ang pag-aani ay darating pa. Ang pangwakas na paghaharap ay umuurong, isang pag-aaway ng mga kalooban na matukoy ang kapalaran ng mga lupain ng langit. Si Uriel, kahit napagod, ay nadama ng isang nabagong kahulugan ng layunin. Alam niya na ang landas sa unahan ay puno ng peligro, ngunit ang kanyang pag-ibig sa paglikha, ang kanyang walang tigil na pananampalataya sa kapangyarihan ng pag-asa, ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hindi siya magpapahinga hanggang ang kadiliman ay pinalayas at ang ilaw ay nanaig. Mahaba at mahirap ang laban, ngunit pinindot ni Uriel. Ang bawat tagumpay, gayunpaman maliit, ay nagpapalabas ng kanyang pagpapasya, pinalakas ang kanyang espiritu at pinatibay ang kanyang paniniwala sa tunay na tagumpay ng mabuti sa kasamaan. Ang digmaang langit ay naganap, isang symphony ng ilaw at anino, ng pag-asa at kawalan ng pag-asa, isang kosmikong ballet ng mga epikong proporsyon. Ang digmaang langit ay hindi nakipaglaban sa mga espada at kalasag, ngunit may mga bulong at pangitain, na may mga pagmamanipula ng memorya at ang banayad na paglilipat ng mga alegasyon. Si Uriel, hindi nakikita, hindi naririnig ng karamihan, ay naging isang master puppeteer, na kumukuha ng mga string sa buong malawak na tapestry ng Celestial. Hindi niya pinilit ang kanyang kalooban sa iba, ngunit sa halip, inalagaan niya ang mga buto ng pag-aalinlangan na si Azazel ay nakatanim sa loob ng mga puso ng mga mapaghimagsik na anghel. Pinalakas niya ang kanilang likas na pananabik para sa kapayapaan, para sa isang buhay na malaya mula sa patuloy na banta ng digmaan at ang nakakagulat na bigat ng paniniil ni Lucifer. Itinutok niya ang kanyang mga pagsisikap sa mga anghel na, tulad ni Azazel, ay napuno ng matuwid na galit ngunit ngayon ay nagdala ng isang lumalagong pasanin ng pagkakasala. Ipinakita niya sa kanila ang mga pangitain ng kanilang nakaraang buhay, bago ang paghihimagsik, bago ang katiwalian ng impluwensya ni Lucifer. Ipinapaalala niya sa kanila ang kagalakan na kanilang nakilala, ang camaraderie na kanilang ibinahagi, ang kagandahang kanilang nasaksihan sa hindi nabubuong mga lupain ng langit. Nagpinta siya ng matingkad na mga larawan ng isang hinaharap kung saan ang mga kagalakan na ito ay hindi lamang mga alaala, ngunit isang katotohanan na maaari nilang makuha. Kinausap niya ang kanilang mga konsensya, ang kanilang pinakamalalim na hangarin, ang kanilang pagnanais na bumalik sa ilaw. Isa-isa, ang mga archangels at mas maliit na mga anghel ay nagsimulang magtanong sa kanilang katapatan kay Lucifer. Ang mga bulong ng pag-aalinlangan ay lumago sa mga murmurs, pagkatapos ay sa bukas na pagsuway. Si Lucifer, na nabulag ng kanyang sariling ambisyon, sa una ay tinanggal ang mga dissenters na ito bilang mga mahina, madaling mapalitan. Ngunit habang ang mga pag-iwas ay nakamount, isang chilling realization ang lumitaw sa kanya, ang kanyang isang beses na hindi nababagabag na hukbo ay bali, gumuho mula sa loob. Ang mga bitak sa kanyang pangingibabaw, sa sandaling ang mga fissure ng hairline, ngayon ay nakanganga ng mga chasms, nagbabanta na lunukin siya ng buo. Ang diskarte ni Uriel ay isang Maesla na sayaw sa bangin ng kaguluhan. Kailangang maingat niyang pamahalaan ang bilis ng mga pag-iwas, na tinitiyak na si Lucifer ay hindi masyadong gumanti ng marahas, sa lalong madaling panahon. Ang isang napaaga, all-out na pag-atake ay maaaring magpatibay sa mga mapaghimagsik na puwersa at isinakay ang mga celestial realms sa isang nagwawasak, walang tigil na salungatan. Kailangang i-chip niya ang kapangyarihan ni Lucifer, dahan-dahan, pamamaraan, na tinitiyak na ang bawat pag-iwas ay isang madiskarteng suntok, pinapahina ang pagkakahawak ni Lucifer nang hindi pinukaw ang isang sakuna na kontra. Ito ay isang high-stake game ng celestial chess, kung saan ang bawat galaw ay kailangang kalkulahin, bawat kinahinatnan na nauna. Ang bigat ng responsibilidad ay pinindot ng labis kay Uriel. Ipinanganak niya ang pasanin ng hindi mabilang na mga buhay na langit, ang kapalaran ng buong realms na nakasalalay sa kanyang mga balikat. Nadama niya ang pagkapagod ng kanyang walang pagod na pagsisikap, ang pilay ng pagpapanatili ng kanyang mga operasyon ng clandestine, ang patuloy na pagbabantay na kinakailangan upang maiwasan ang pagtuklas ng mga mata ni Lucifer. Gayunpaman, nagtitiyaga siya, na hinihimok ng isang walang tigil na pananampalataya sa tunay na tagumpay ng mabuti,
na na-fuel sa pamamagitan ng kanyang malalim na pag-ibig sa paglikha at isang hindi matitinag na paniniwala sa kapangyarihan ng pag-asa. Alam niya na ito ay hindi lamang isang digmaan para sa celestial realms, ito ay isang labanan para sa mismong kaluluwa ng pagkakaroon mismo, isang kosmiko na pakikibaka sa pagitan ng ilaw at kadiliman, pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang mga pusta ay imposibleng mataas, ang landas na nasa unahan ng hindi maisip na peligro, ngunit si Uriel, na may isang puso na puno ng walang katapusang pananampalataya at isang espiritu na walang kabuluhan sa layunin nito, pinindot pa sulong. Ang laban ay nagpatuloy, ang bawat maliit na tagumpay ng isang testamento sa kanyang walang tigil na pagtatalaga at ang walang hanggang lakas ng pag-asa sa harap ng labis na kadiliman. Ang digmaang langit ay naganap, isang walang tigil na pag-agos ng kaguluhan at pagbabago, isang symphony ng ilaw at anino, pag-asa at kawalan ng pag-asa, na nilalaro sa walang katapusang kalawakan ng cosmos. Ang paghihimagsik, gayunpaman, ay hindi wala ang mga casualty nito. Si Lucifer, na naramdaman ang pagguho ng kanyang kapangyarihan, pinakawalan ang mga alon ng nakakatakot na pagbabayad. Ang mga archangels na tapat sa kanya, na na-fuel sa pamamagitan ng takot at bulag na pagsunod, ay hinabol ang mga dissenters na may kahusayan na walang awa. Ang buong mga legion ng mga anghel ay nalinis, ang kanilang ilaw ay napapatay, ang kanilang kakanyahan na natupok ng kadiliman ng pag-encroaching. Ang celestial planes ay namantsahan ng ethereal na dugo ng mga nahulog na anghel, isang malubhang testamento sa brutal na gastos ng pagsuway. Napanood ni Uriel, mabigat ang kanyang puso sa kalungkutan, ngunit ang kanyang resolusyon ay hindi natitinag. Ang bawat nahulog na anghel ay nagpukaw ng kanyang pagpapasya, isang paalala ng mga pusta at ang pagkadalian ng kanilang kadahilanan. Itinatag niya ang mga lihim na santuaryo, nakatagong bulsa ng paglaban na nakakalat sa mga lupain ng langit, na nagbibigay ng kanlungan at suporta para sa dumaraming bilang ng mga rebelde. Ang mga santuaryo na ito ay hindi lamang ligtas na mga kanlungan, sila ay mga sentro ng pag-asa, kung saan ang nagniningas na apoy ng paghihimagsik ay pinangalagaan at pinalakas. Sa loob ng kanilang mga nakatagong silid, binalak ni Uriel at ang kanyang pinakamalapit na kaalyado ng kanilang diskarte, maingat na isulong ang kanilang mga pagsisikap na ma-maximize ang kanilang epekto at mabawasan ang mga casualty. Pinag-aralan nila ang mga taktika ni Lucifer, sinusuri ang kanyang mga lakas at kahinaan, inaasahan ang kanyang mga galaw, at pag-adapt ng kanilang mga diskarte ng naaayon. Kabilang sa mga rebelde ay isang partikular na likas na ang anghel na nagngangalang Lyra, na kilala sa kanyang kasanayan sa energies ng celestial. Ang mga kasanayan ni Lyra ay napatunayan na napakahalaga, ang kanyang kakayahang manipulahin ang ilaw at enerhiya na nagiging isang makapangyarihang sandata laban sa mga puwersa ni Lucifer. Gumawa siya ng mga makabagong pamamaraan upang matakpan ang mga network ng komunikasyon ni Lucifer, na lumilikha ng kaguluhan at pagkalito sa loob ng kanyang ranggo. Pinoprotektahan niya ang mga santuaryo ng rebelde na may malakas na larangan ng enerhiya, na ginagawa silang halos hindi maiiwasan sa mga pag-atake ni Lucifer. Ang kanyang talino sa paglikha at lakas ng loob ay naging isang beacon ng pag-asa para sa mga rebelde, isang simbolo ng kanilang walang tigil na pagtutol. Ang digmaan ay hindi nakakulong upang buksan ang mga laban. Ito ay naganap sa mga anino, isang tahimik, hindi mapaniniwalaan na salungatan na nakipaglaban sa pamamagitan ng mga bulong, mga naka-code na mensahe, at mga pulong ng clandestine. Si Uriel, kasama ang kanyang malawak na network ng mga contact at ang kanyang walang kabuluhan na kakayahan na makaramdam ng panlilinlang, ay naging master strategist, na nag-orkestra ng isang komplikadong web ng intriga at panlilinlang na unti-unting natanggal sa kapangyarihan ni Lucifer. Siya ay naghasik ng mga buto ng pagtatalo sa mga loyalista ni Lucifer, sinasamantala ang mga umiiral na karibal at gasolina sa mga panloob na salungatan. Maingat niyang ginamit ang mga ilusyon at manipulahin ang mga hula upang maghasik ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan sa isipan ng pinagkakatiwalaang mga tenyente ni Lucifer, dahan-daang pinahihit sila laban sa kanilang Panginoon. Ang salungatan ay tumaas, na umaabot sa isang lagnat ng lagnat habang pinakawalan ni Lucifer ang kanyang pinakamalakas na sandata, mga nilalang ng napakalawak na kadiliman na ipinanganak mula sa kanyang sariling masasamang kakanyahan. Ang mga nilalang na ito ay mga bangungot na ginawa ng laman, mga nilalang ng purong malevolence, ang kanilang tunay na pagkakaroon ng banta sa tela ng paglikha. Gayunpaman, kahit na sa harap ng labis na kapangyarihan,
ang mga rebelde ay matatag, ang kanilang pananampalataya at pagpapasya ay hindi nagbabago. Nakipaglaban sila hindi lamang para sa kanilang sariling kaligtasan, ngunit para sa pagpapanatili ng lahat ng nilikha, para sa mismong kakanyahan ng ilaw at pag-asa sa harap ng pag-encroachang kadiliman. Ang digmaan ay nagpatuloy, isang walang humpay, malupit na pakikibaka para sa kaluluwa ng cosmos, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-asa laban sa kawalan ng pag-asa. Malayo ang laban, ngunit si Uriel, kasama si Lyra sa kanyang tagiliran, at ang lumalagong ranggo ng mga rebelde, ay pinindot. Ang kanilang pagsuway, gayunpaman, ay dumating sa isang gastos. Ang mga walang tigil na laban ay nag-iwan ng mga scars sa kanilang mga kaluluwa, isang palaging paalala ng mga sakripisyo na ginawa. Ang bawat nahulog na kasama ay isang testamento sa grabidad ng kanilang pakikibaka, na nagpapalabas ng kanilang paglutas ngunit pinalalalim din ang kanilang kalungkutan. Ang bigat ng responsibilidad ay pinindot ng labis sa mga balikat ni Uriel. Dinala niya ang pasanin ng hindi mabilang na buhay, ang bigat ng isang paghihimagsik na nakasalalay lamang sa kanyang madiskarteng ningning. Madalas niyang natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa, tinitigan ang star-strewn canvas ng celestial expanse, na pinag-isipan ang kalakhang salungatan at ang pagkasira ng pag-asa. Si Lyra ay naramdaman din ng pilay. Ang kanyang mga kapangyarihan, kahit na mabisang, ay hindi limitado. Ang patuloy na pagsisikap ay tumaas, iniwan ang kanyang pinatuyo at mahina. Nakipagpunyagi siya sa mga moral na kalabuan ng digmaan, na nakikipag-ugnay sa pangangailangan ng pagpahamak ng pinsala, maging sa mga nilalang na, sa kabila ng kanilang katapatan kay Lucifer, ay dating katumbas niya. Natagpuan niya ang pag-aliw sa mga tahimik na sandali, na nagmumuni-muni sa gitna ng mga nakasisilaw na patlang ng enerhiya na nilikha niya, naghahanap ng lakas at pag-update mula sa mga energies ng celestial na iniutos niya. Ang kanilang diskarte ay nagbago. Napagtanto nila na ang isang direktang paghaharap sa labis na pag-asa ni Lucifer ay maaaring magpakamatay. Sa halip, nakatuon sila sa pag-undermine ng kanyang kapangyarihan, subtly na tinanggal ang kanyang impluensya, at naghahasik ng mga buto ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanyang mga ranggo. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa psikolohiya ni Lucifer laban sa kanya, naglalaro sa kanyang walang kabuluhan, kanyang paranoia, at ang kanyang walang kabuluhan na gutom para sa kapangyarihan. Kumalat sila ng mga alingaw-ngaw, manipuladong mga kaganapan, at lumikha ng mga ilusyon na idinisenyo upang maghasik ng kaguluhan at hindi pagkatiwalaan sa kanyang mga tagasunod. Ang isang partikular na mapangahas na operasyon ay kasangkot sa pag-infiltrate sa panloob na bilog ni Lucifer. Ang isang tila matapat na anghel, lihim na isang ahente ng rebelde na nagngangalang Azrael, ay pinamamahalaang upang makakuha ng tiwala ni Lucifer, na naging pinakamalapit na tagapayo. Pinayagan sila ng posisyon ni Azrael na magtipon ng mahalagang katalinuhan, pagsabotahe sa mga plano ni Lucifer mula sa loob, pagkaantala sa kanyang mga pagkakasala, at pagpapakain ng maling impormasyon sa kanyang mga commander. Ang panganib ay napakalawak, ang pagtuklas ay nangangahulugang tiyak na kamatayan. Gayunpaman, ang lakas ng loob ni Azrael at walang tigil na katapatan sa dahilan ay napatunayan na napakahalaga. Ang pagigting ay maaaring palpable, bawat bulong na komunikasyon, bawat isa ay maingat na inilagay ang piraso ng disinformation ng isang mahigpit na lakad sa pagitan ng tagumpay at lubos na pagkalipol. Ang mga pusta ay walang mas mababa kaysa sa kapalaran ng paglikha mismo. Ang digmaan ay naganap, isang tahimik na labanan na nakipaglaban sa mga anino, isang digmaan ng mga wits at kalooban, kung saan ang bawat tagumpay ay matigas, bawat pag-aalsa ng isang mapait na paalala ng napakalawak na hamon sa unahan. Ang mga rebelde ay nagpatuloy, na na-fuel sa pamamagitan ng kanilang walang tigil na paniniwala sa pagtatagumpay ng ilaw sa kadiliman, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-asa sa harap ng tila hindi masusukat na mga logro. Ang labanan para sa cosmos ay nagpatuloy, isang walang tigil na pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay, isang sayaw sa gilid ng limot. Ang mga bulong ng rebelyon ay lumalakas, na sumasabay sa mga korte ng celestial. Si Lucifer, na naramdaman ang paglipat ng mga dinamikong kapangyarihan, hinigpitan ang kanyang pagkakahawak, ang kanyang paranoia ay tumataas sa isang siklab ng loob ng hinala. Nilinis niya ang kanyang mga ranggo, na isinasagawa ang sinumang pinaghihinala ang hindi katapatan, na lumilikha ng isang klima ng takot at kawalan ng katiyakan.
Ang brutal na pag-crack na ito, gayunpaman, nagsilbi lamang upang palakasin ang paglutas ng mga rebelde. Inangkop nila ang kanilang mga taktika, na nagiging mas clandestine, ang kanilang mga paggalaw ay mas mailap, ang kanilang mga komunikasyon na naka-encrypt na may celestial energies lamang si Lyra ay maaaring mag-decipher. Si Marco, kailanman ang strategist, ay naglikha ng isang bagong plano, isang mapangahas na sugal na nakasalalay sa pagsasamantala sa pagmamataas ni Lucifer. Iminungkahi niya ang isang feigned na pagsuko, isang maingat na orkestra na panlilinlang na idinisenyo upang maakit si Lucifer sa isang bitag. Ang panganib ay astronomico, ang potensyal na gantimpala ay pantay na napakalawak. Kinakailangan nito ang ganap na katumpakan, hindi magagawang tiyempo, at ang walang katapusang lakas ng loob ng bawat sundalong rebelde. Si Lyra, kahit na sa una ay nag-aalangan, kinilala ang ningning ng plano. Naunawaan niya na ito lamang ang kanilang pagkakataon, isang desperadong sugal na may kapalaran ng paglikha na nakabitin sa balanse. Ang mga paghahanda ay masalimuot, bawat detalye na nasuri, ang bawat contingency ay binalak. Nag-alyansa sila ng mga alyansa sa hindi inaasahang mga kaalyado, ang mga nilalang na dati nang nanatiling neutral, na pinalitan ng pangako ng isang hinaharap na malaya mula sa paniniil ni Lucifer. Ang mga bagong kaalyado na ito ay nagbigay ng napakahalagang suporta, pagbibigay ng mga mapagkukunan, katalinuhan, at isang kinakailangang pagpapalakas sa lakas tao. Ang napahamak na pagsuko ay pinatay ng walang kamali-mali. Si Lucifer, na nabulag ng kanyang sariling hubris, ay nahulog para sa ruse, na naniniwala na sa wakas ay dinurog niya ang paghihimagsik. Ipinagdiwang niya ang kanyang dapat na tagumpay sa isang maluho na kapistahan, isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pangingibabaw. Ito ay sa panahon ng pagdiriwang na ito na sinaktan ng mga rebelde, na pinakawalan ng isang coordinated na pag-atake na nahuli ni Lucifer na ganap na nagbabantay. Ang labanan ay mabangis, isang magulong maelstrom ng celestial energy at banal na galit. Si Azrael, na gumagamit ng kanyang posisyon sa loob ng panloob na bilog ni Lucifer, ay may mahalagang papel, hindi pinapagana ang mga pangunahing panlaban at pag-alis ng pansin ni Lucifer. Mahaba at brutal ang laban, isang pagsubok ng pagbabata at walang tigil na pananampalataya. Ngunit sa bawat nahulog na anghel, sa bawat suntok na sinaktan laban sa mga puwersa ni Lucifer, ang pag-asa ng mga rebelde ay mas maliwanag, ang kanilang pagpapasya ay nagpalakas. Ang cosmos ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng salungatan. Ang mismong tela ng katotohanan ay tila nababagabag sa mga gilid, isang testamento sa Titanic na pakikibaka na nagbubukas sa harap nila. Kahit na nakipaglaban sila, alam ni Marco at Lyra na hindi ito ang pangwakas na labanan. Ang daan patungo sa tagumpay ay mahaba at mahirap, na puno ng hindi inaasahang mga hadlang at taksil na mga pitfalls. Gayunpaman, pinilit nila, ang kanilang mga puso ay napuno ng isang mabangis na paglutas, ang kanilang mga espiritu ay walang putol. Ang labanan para sa cosmos ay nagpatuloy, isang walang tigil na pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay, isang sayaw sa gilid ng limot. Ang kapalaran ng paglikha ay naghang ng tiyak na balanse, isang maisla na balanse sa pagitan ng ilaw at kadiliman, pag-asa at kawalan ng pag-asa. Kaya, anong mga diskarte ang iyong gagamitin sa iyong sariling mga laban-laban sa labis na mga logro? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification na yon upang manatiling na update, at mahuli ang susunod na video kung saan mas malalim kami sa pag-aaway ng langit na ito. Hanggang doon, ito ay si Marco, nag-sign off.